Kung sinasabi nating nami-miss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga ang dahilan? I guess, hindi yun yung dapat nating tinitingnan, no? Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay at merong ebidensya, dapat siyang managot, no? Asa lang po on my end. Pero ito medyo hindi na to related sa impeachment kasi may nabalita nga po na isang delivery rider na nasaksak at napatay. I think this is related kay Kong Terry and kay former Kong Robert Ace Barbers. May isang delivery rider na nasaksak at napatay ng isang repeat offender daw. Ang sabi trip lang daw niya yung pagkakasaksak doon sa rider. Yung rider may 3-year-old na anak na may autism daw. This case has stirred public opinion about the resumption ng kamay na bakal na governance. Maraming nagsasabi na hindi daw it's an example daw to of the current situation sa crime na nangyayari sa Pilipinas na what I'm seeing right now is namimiss nila yung Duterte style of governance. Your comments po. Nagulat ako dun sa sinabi mo. Anyway, kinalulungkot natin ang nangyari doon sa ating rider, no? At tayo po ay nakikiramay sa kanyang pamilya. Pangalawa, itong pangyayaring ito na sinasabi nga ay trip lang. Of course, kinukundina natin 'yan, no? Hindi naman ito dapat mangyari, no? Pero gaya ng sinabi mo, Red, na ito ay repeat offender, ang ibig sabihin lang nito, itong taong ito talagang may criminal na tendency. At hindi dahil sa administrasyon ni Juan, ni Pedro, ang dahilan kung bakit siya nanaksak. Siya ay repeat offender, siya ay isang kriminal, at dapat siya ay pinaparusahan sa ilalim ng ating batas. Now, kung sinasabi nating nami-miss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga ang dahilan? I guess, hindi yun yung dapat nating tinitingnan, no? Ang importante dito, yan ba ay mapapanagot sa batas? Kung siya ay nahuli at siya ay at merong ebidensya, dapat siyang managot, no? Dapat yan ikulong. Kung maaari nga mabulok sa kulungan, mas maganda, no? Dahil sa kanyang ginawa, hindi niya isinaalang-alang yung pamilya nitong rider na ito, no? Kung sasabihin niyang iyan ay trip lang, mas magandang mag-trip ka sa bilibid, no? Doon mo tingnan kung yung pagiging kriminal mo dapat ba doon sa loob ng bilibid. Again, no, let me say and emphasize na hindi ho ito usapin ng administrasyon. Ito ay usapin ng tendency nitong taong ito na maging na isang kriminal, no? So, 'yun ang sagot ko dun sa tanong mo. Nahirapan lang ako intindihin yung return to a Duterte-style governance, no? Kasi what do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? Parang that is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post, no, na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, inosente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Hindi ba? Is that the governance that we actually want? Lives lost. Hindi ba? Childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post.
Pero in real terms, parang I don't think that is a life that we would want to see again. Can I add something quickly? Siguro dahil dito sa mga ganitong karahasan, mas lalong importante na dapat tayo as a nation, as a society, pakita natin na we reject that, no? Na hindi katanggap-tanggap sa atin ang mga pag-uugali ng karahasan, ng pagmumura, no? Ng walang habas sa mga hindi lang kahit sa kaninong tao, but all the more dun sa head of state natin, sa presidente natin, no? At pagtangkaan ng buhay niya at again, no? Anunsyo pa natin sa buong mundo na meron ka ng napakaliwanag, no? Na agreement, kasunduan sa isang mamatay tao na patay ng presidente. Dapat all the more, no? Pakita natin, hindi yan acceptable sa atin, yung ganyang klase.